May tatlong maaaring kahinatnan ng katatapos lang na confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Narito ang aking pagtutok. Forward. Papatak sa huling Lunes ng Abril ay ka-anim na pong araw matapos ang February 27. Ang huling araw ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Ibig sabihin, sa loob ng panahon yan, magpapasya ang ICC Pre-Trial Chamber 1 kung sapat ba ang mga naipresentang argumento at ebidensya para litisin si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa international law expert na si Professor Romel Bagares, sa loob ng panahong yan, hindi pa sinusulit ng mga mahistrado kung guilty beyond reasonable doubt ang dating Pangulo. Tatlong maaaring maging pasya ng pre-trial chamber 1 na kailangang katigan ng dalawa sa tatlong miyembro nito. I-confirm ang charges at ituloy ang paglilitis. Hindi i-confirm ang charges kung saan pwedeng umapela ang prosekusyon o partial confirmation at utusan ng prosekusyon na repasuhin ang kanilang demanda o maglabas ng karagdagang ebidensya. Posible ring isa o dalawa lang sa tatlong counts of charges laban sa dating Pangulong makumpirma. Pwede rin hindi sa lahat ng modes of liability bilang indirect co-perpetrator, ordering and inducing, at aiding and abetting, masasabing may sapat na ebidensya. Pero sa lahat ng mga posibilidad na ito, para kay Bagares, hindi pa makalalaya ang dating Pangulo. Complex talaga yung international criminal law. No? At pag kinumpara natin sa mga nagdaang mga trials, anywhere between 2 to 5 years ang takbo ng trial. Sinubukan namin hinga ng pahayag si Vice President Sara Duterte sa naging takbo ng confirmation of charges hearing sa kaso ng ama. Pero wala pa raw itong pahayag sa ngayon, ayon sa kanyang tagapagsalitang si Attorney Michael Poa.